Matapos talunin ng Gilas Pilipinas, inamin ni Coach Jude Flavel na matigas ang makakaharap nilang kalaban kaya para sa kanya, sobrang laki ng panalong naitala nila. Sa panayam naman ng media, ipinunto ni Juan Gomez de Leaño na hindi na siya nahirapang mag-isip nang tawagin siya para sa pambansang koponan. At ang ating mga kababayan, pinag-uusapan pa rin ang dapat sana'y pananatili ni Juan Gomez de Leaño sa loob kumpara kay RJ Abarientos sa dulo ng bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bagamat nakapokus na ang lahat sa magiging laban ng Gilas sa Australia at sa magiging laban ng Tall Blacks sa Guam, hindi ikinaila ni Coach Jude Flavel ng New Zealand na napakahalaga ng panalong itinala ng grupo laban sa pambansang koponan na muntika ng sumunog sa kanilang laban. Ayon pa rin kay Coach Jude, alam nila na magiging mahirap kalaban ng Gilas sa gabing iyon. Tutukan po natin ang kanyang pahayag sa report ng FIBA sa FIBA.basketball. Sa ganitong klaseng laro, pwedeng mapunta sa kahit kanino yung panalo eh. Meron kaming isang veteranong grupo at sa tingin ko, ang karanasan at pagiging kalmado namin na naging susi para maitawid ang laro sa mga huling sandali, napakalaking panalo to para sa amin. Pumunta kami rito na ang pangunahing layunin is manalo. Alam namin magiging mahirap kalaban ng Pilipinas at matagal na naming alam yan. Sobrang proud ako sa pinakitang tibay ng aming koponan. Actually, may point doon si Coach Jude Flavel nung sinabi niya na experience at composure ang nagpanalo sa kanila, di ba? Totoo naman kasi ilang beses na nakaabante yung Gilas pero hindi mo nakita sa Tall Blacks na nagpanic sila, di ba? Kahit digit yung laban at umabot pa sa double overtime, kalmado pa rin sila sa bawat possession. Yun yung ugali na isang veteranong international team. Tama rin yung sinabi niya na pwedeng mapunta sa kahit kanino yung panalo. Umabot kasi sa 14 na beses yung palitan ng lamang. Kaya isang malaking decision o isang clutch shot lang ang pwedeng magdikta ng resulta. Sa pagkakataong yan mga ka-playoffs, mas naging maayos lang talaga ang execution ng New Zealand sa pinakahuling mga minuto ng bakbakan. Pero para sa akin, sayang si Mike Phillips eh. Napansin ko kasi na noong nasa loob siya, parang nawawala sa rhythm yung Tall Blacks. Yung malaahas niyang galaw, walang tigil sa pagtakbo at pag-atake sa bola, halatang nagugulo yung depensa ng New Zealand dun eh. Maging si Tohy Smith-Milner, napikon doon, kitang-kita natin yon. Ilang beses ding napilitang humabol at mag-adjust kasi nga sobrang aktibo ni Motor Mike na itulak pa nga niya, di ba? Kung nagpatuloy lang sana yung ganong impact ni Mike o kung mas tumagal siyang manatili sa loob, posible talagang nabago yung timpla ng Tall Blacks at nasira ang ilan sa mga gusto nilang gawin doon. Hindi natin sinasabi na siguradong nanalo ang Gilas kung nangyari yun. Pero yun yung isa sa mga bagay na napansin natin sa takbo ng laro nila. Minsan kasi, hindi lang puntos ang binabago ng player eh. Maging yung kumpiyansa at diskarte ng kalaban, naaapektuhan yan kapag hindi nila makontrol ang energy nila dyan. Habang papalapit ang pagharap ng Gilas sa Boomers, nagbigay naman ng pahayag si Juan Gomez de Leaño, isa sa mga matinding nagpakita ng kanyang kakayahang bumira sa gitna ng depensa ng matitikas na Tall Blacks. Kwento niya, hindi niya na pinag-isipan ang pagsama sa hanay ng Gilas, kasabay ng hiling na sana ay magtuloy-tuloy na ang kanyang pagsama sa koponan. Tutukan po natin ang mga sinabi niya sa report ni Olman Leyva ng Philstar. Nung nabigyan ako ng pagkakataong maglaro para sa Gilas, hindi na ako nagdalawang isip dyan. Binigay ko lang yung 100% ko at ginawa ko ang lahat ng kaya ko para matulungan ang koponan na manalo. Lubos ako nagpapasalamat sa tiwalang binigay sa akin at sana magtuloy-tuloy na to. Yung pinakagusto natin sa sinabi ni Juan Gomez de Leaño, yung no-brainer eh. Ibig sabihin, hindi na niya kinailangan mag-isip pa nang tawagin siya ng Gilas Pilipinas. Kahit late siyang naipasok sa Final 12 kapalit ng injured na si Scottie Thompson, handa agad siyang tumulong sa team, di ba? Yan yung klase ng mentality na gusto mong makita sa isang national team player. At hindi lang siya puro salita, ginawa niya rin sa loob ng court. Sa laban kontra New Zealand Tall Blacks, nagtala siya ng 23 points at ilang napakahalagang 3-pointers sa regulation at first overtime kasama yung second overtime na siyang nagpanatiling buhay sa Gilas. Kung tutuusin, isa siya sa pinakamalaking dahilan kung bakit umabot pa sa double overtime yung laban eh. 2 beses niya kinamada yung overtime, di ba? Isa rin sa pinakamalaking positibo sa pagkatalong yun, yung paglabas ng bagong leader ng Gilas. Bukod kay Juan Gomez de Leaño, nagpakitang Gilas din sila Kevin Kembao, meron siyang 23 points. Si Dwight Ramos, merong 18 points. Si Carl Tamayo, merong 17 points. Habang si Justin, nalimitahan sa 5 puntos. Pinakita ng mga batang yan mga playoffs na kaya nilang buhatin ang opensa ng Gilas kapag kinakailangan nila yan. At dito pumapasok ang sinabi ni KQ na kailangan nilang tulungan si Brownlee dahil pagod na to physically at mentally. Sa totoo lang mga ka-playoffs, tama siya dun eh. Hindi pwedeng si Brownlee lang palagi yung aasahan sa bawat possession, lalo na laban sa mga kupunan gaya ng New Zealand na buong game plan, pigilan siya. So magandang nakita natin sa laban na to mga ka-playoffs, handa nang sumulo yung bagong generation ng Gilas. Hindi man nila nakuha yung panalo,
Pinakita nila na unti-unti natutupad yung plano ni Coach Tim, ang ihanda sila para balang araw sila na mismo maging pangunahing sandata ng pambansang koponan. Samantala, nahaharap na nga tayo sa mabigat na pagsubok bunga ng laro sa Boomers ngayong July 6. Pero sa kabila niyan, naniniwala pa rin ang ilan nating mga kababayan na dapat na ibalik si Juan Gomez de Leaño sa laban ng Gilas sa Tall Blacks kapalit ni RJ Abarientos. Inihirit din nila ang sanay muling pagpasok sa loob ni Motor Mike, bunga ng pagod ni Carl Tamayo at Kevin Kembao. Tutukan natin ang pahayag ni Anonymous sa kanyang official X or Twitter account. Solid ay pinakita ng team. Sa tingin ko pwede sanang si Juan ang ipinalit kay RJ sa dulo ng laro. Naiintindihan ko naman na point guard si RJ sa sistema ni Coach Tim Cone. Ramdam din na pagod na sina KQ at Cal sa mga huling sandali. Baka pwede sanang naipasok si Mike dahil nakakahawa yung energy niya sa loob ng court. Laban lang coach, maraming salamat sa inyong dedication at serbisyo. So parang may point din naman yung suggestion, di ba? Hindi naman ito paninira kay Coach Tim, kundi opinion lang na isang fan na nanonood or nanood ng buong laban. Doon sa sinabi niyang baka pwedeng si Juan Gomez de Leaño yung naiwan sa dulo imbes na si RJ Barrientos, naiintindihan din natin ang point niya dun eh. Mainit yung laro ni Juan at ilang beses siyang tumira ng clutch 3, di ba? Pero naiintindihan din natin kung bakit si RJ ang pinili ni Coach Tim. Point guard kasi siya ng Jeans, kaya siguro naisip niya na mas alam ni RJ yung sistema ni Coach Tim. Sa kaso ni Kevin Kembao at Carl Tamayo, halata naman sa double overtime na bumibigat na yung binti nila dun eh. Ang dami nilang minutong nilaro at sila rin ang bumuhat sa opensiba habang nahihirapan si Brownlee. Natural lang, mapagod sila sa dulo at para sa akin, interesting yung sinabi niya tungkol kay Mike Phillips. Totoo naman kasi na nung nasa loob si Motor Mike, iba yung energy ng Gilas dun eh. Halos bawat loose ball hinahabol niya. Mabilis ang tumakbo sa transition at parang nagugulong rhythm ng Tall Blacks. Hindi natin masasabi kung yun ang magpapanalo sa Gilas pero malinaw na may naging impact si Motor Mike sa takbo ng laro. Siguro wish natin makita natin ulit ang ilan sa mga ganitong adjustment laban sa Australia. So guys, maraming salamat.